Sa ngayon, ma'am, sa actual po ninyo na bilang, ilan po ang nasa waitlist ninyo? Sa aling mga bansa ang isisingit ninyo, sa along mga airlines po ito? Wala bang biyahe ampal ngayon mismo? Wala po, Manong Ted. Wala pa po. Although, nakikipag-usap po kami sa kanila sa posibilidad ng isang charter flight. Pero yung regular na commercial, wala pa po. Pero Manong Ted, nag-cancela rin kasi sila ng flight. So yung pag nag-resume sila, sabi nyo nga po, syempre po uunahin nila yung kanilang mga pasahero na kinancelan po nila ng flight noong mga unang araw nitong nangyaring conflict po dito sa Gitnang Silangan. Oo, kasi kung yung scheduled na flight, Chacha, mga kapatid, ay puno na, napuno na ito, di ba? Okay, na-cancel ito. Tapos may lilipad na sa schedule na flight na yon, puno na rin. So, paano mo ngayon i-bump off yung mga dapat nakasakay doon? Ay sila ang priority. Sila ang uunahin. Yung naka-schedule So, na lumipad. ganun po yung problema dyan eh. So, dito nga po papasok na yung diplomasya na pakiusapan. So, again, ma'am, ilan po ang nasa waitlist ngayon sa mga anong mga bansa at ano ho ang mga airlines na inyong pinakiusapan? Sa aming tala po, no, meron po tayong, ito po yung, para po mas klaro, ito po ay nasa waitlist dahil sila po ay meron na pong clearance na lumabas ng bansa. Okay. No? Or, okay. So ito po yung may mga exit clearances or may exit visa na po. Sa tala po namin ay nasa 380 po ito. Kaya po nagkaroon na rin ng desisyon, ating matagal naman pong desisyon na yon na mag-charter ng flight. Okay. Ang tanong na lang po dyan ay dahil po sa mga anunsyo pa rin, kahit kaninang umaga po, ay minomonitor din namin ng mga airport operations po, ay kung saang airport po na ito, kung saan po maglaland yung ating pong charter flight. Opo. Ayun, okay. Ma'am, ito po mga sinasabi ninyo na 380 na nasa waitlist na. Nasaan po sila ngayon habang inaantay po nila na makauwi sila dito? So, yung iba po, as I said, nasa Egypt. Yan po yung mga tinawid natin from Israel. Meron din po tayong nasa Saudi Arabia na iba natin pong mga kababayan na tumawid na rin. Meron namang iba po nasa UAE. So, yung pong nasa Qatar, Bahrain, and Kuwait, ma'am, yan po ay awaiting pa ng mga issuance na tinatawag nating transit visa para makatawid po sila. So, they are under the care of the Philippine government. Sila po ba'y nasa hotel o sa isang facility? Maayos po ba yung kanilang kondisyon? Yung iba po are opting to stay in their homes. Ayaw naman po nating pilitin. But most are already in our hotels, designated hotels. Manong Ted, DJ Chacha, hindi lang po naman ang palang nag-cancel. Pati po yung ibang airlines, katulad ng Saudia, nagka-cancel. Alam niyo po, maano ko lang para naman po mabigyan din ng recognition yung ating mga personnel on the ground. Hindi po nagbigay ng hotel yung ibang airlines. Kahit po hindi pa rin po sila nagbigay ng rebooking. Tayo po ang nag-house sa kanila sa hotel. Kahit na po kahit na po ang nagbayad ng ticket nila yung mga sarili nila po, no, dahil scheduled flight 'yan. Ang gobyerno po natin ang nagbabayad ng hotel kasi hindi sila binigyan. Kahit nandoon sila, for example, sa Saudi Arabia or sa ibang lugar kung saan kinancelan sila ng flight. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa